Hello mga legit Dover Gods, isa na naman pong panibagong updates patungkol sa ating pong sugod bahay mga kapatid segment ngayong araw, kung saan bakit nga marami nagtatanong hindi raw umabot ng 100k ang views po or viewers dito po sa official na YouTube account ng TV5 Philippines. Lahat ng yan, but before that, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating mga updates this afternoon, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers and subscribers po natin na lagi pong nag-aabang at nakaantabay sa mga videos natin. Maraming salamat po sa mga legit Dover Gods na lagi pong nag-aabang at sumusubaybay sa mga updates natin. Thank you so much. Updates natin kasi kanina habang nanonood po tayo ng dito po sa TV5 Philippines, tatlo pong gadget kasi yung hawak natin, isang TV5 Philippines, TVJ Facebook, tsaka TVJ YouTube. So tatlong account po kasi ginagamit ng EAT sa pagla-live nila araw-araw. So dun po sa concurrent viewers ng Facebook TVJ, they gain 15,000 viewers dito po sa Facebook, while sa TV5 Philippines 90,000. So marami pong nagtatanong kasi nga talagang ang goal po talaga ng lahat ng mga legit Dover kasi nanonood mahit po nila yung 100,000 sa concurrent viewers po dito sa TV5 Philippines. Ngayon, nung chinek ko po yung sa TVJYT, nagkamit po ito ng 40,000 live viewers kasi po usually sa TVJs po na YouTube, ang kanila pong viewers dyan is sumasampa lang ng 20 to 25 kasi mas nagfo-focus ang lahat dito po sa EAT, sa TV5 Philippines. Yun po talaga yung pinagfo-focusan ng lahat. But this time, dahil po kahapon, pinromote po kasi ng TVJ yung account ng TVJ YouTube. Kaya naman po, parang mas lumipat yung ibang mga live viewers dun po sa YouTube ng TVJ. Yun naman pala yung pinaka yung pinakapaliwanag dun kung bakit nangyari yung mga ganun. But same, kung ilan man yung concurrent viewers po na nakakamit nila everyday, ganun pa din. 90 plus 40 plus 15, almost 160,000. Mas tumaas nga po ngayon kasi usually, ang concurrent viewers po nila is umaabot lang ng almost 150,000 dun sa regular days Pero kapag po kasi mga weekdays, umaabot po sila ng almost bukod pa po sa pre-TV nila, araw-araw yun. At kakaiba po yan. Sabi ko nga sa inyo, historical yung mga pangyayari na yan kapag nagaganap po yan sa Itbulaga. At talagang marami po, dun po sa comment section, sobrang dami pong mga bashers na naglalabasan. Yan. Isa sa mga bashers, kung napanood po ninyo, si New Password, talagang grabe, ang dami pong mga hanash niya doon po sa doon po sa comment section po ng kanilang mga social media platform. At hindi po yan naiiwasan. Syempre, may mga padala po yan May mga syempre gagawa sila ng paraan. At the same time, wala naman, parang lang to parang mga dummy account lang siya. Hindi talaga siya yung masasabing may pangalan So kaya naman sabi ng ilan, i-deadmahin na lang daw. Pero iba't kasi pinapatulan po nila So ngayong araw nga ay talagang napasaya na naman po tayo ng isa na namang episode ngayong araw kung saan si Mayor, pinakita niya po dun sa kanyang opening pa lang, tinitignan niya yung buong lugar, at talagang mapapansin po natin na talagang pinoportray niya talaga yung pagiging isang mayor. And then syempre, nung tayo po ay sumilip naman sa kabilang side, bumalik na po si Yorme. Kasi nga po, di ba matagal-tagal po siyang nawala dahil siya po ay namatayan. Yung isa sa pinaka-closest po sa kanyang heart na si Danny Lacuna, isa sa mga nag-motivate sa kanya na mag-aral, ipagpatuloy yung pag-aaral niya. Yun po ay namaalam na, nag-pass away siya. Kaya ilang araw din na hindi napanood yung si Yorme doon po sa kanilang G sa Gedli. Pero same, hindi pa rin naman po talaga itinapat dito po kay Mayor Jose Manalo yung kanyang segment dahil iba na po yung pinagtatapat nila. Araw-araw iniiba nila Minsan, ang pinagtatapat is yung Little Miss Philippines. Nakakala nila papatok sa tao pero same pa rin, same people pa rin yung mga manonood nila, 800 plus concurrent viewers po nila everyday. Tapos, nung isang araw naman itinapat yung Lord
World of the Ring. So wala pa rin, ganun pa din. At ngayon, tinapat naman yung parang kumakanta yung mga banda. O, diba? Talagang updated tayo. At same, viewers 863, concurrent viewers, siguro po nag 900 sila. Yun na yung pinaka-sukdulan. So, wala pa po sa kalahati, 1/4 or 1/2 or point, 'di ba? Kumbaga parang butal lang po 'yun ng mga totoong nanonood po dito sa nasabing EAT sa TV5, ano? At masabi natin very successful. Marami pa pong hanas yung mga bashers po doon, no? At pwedeng niyo pong i-report yung kanilang mga account, yung mga bashers na 'yan. Kasi nga bakit pilit po yung nanonood dyan? Sinasabi niya na boring daw ang TVJ, ang kung ano-ano sinasabi niya. Pero ang totoo, na mas boring talaga ang fake bulagta, kaya nga po nakikisiksik siya dito sa Eat Bulaga. Yun naman talaga ang totoo, 'di ba? So wag na natin siyang intindihin dahil alam natin na talagang yun talaga yung kanyang purpose. Yun na yung manggulo dito po sa nasabing platform. Kaya nga sabi, alis na lang, 'di ba? Pero dahil mga inggit, ayaw pumikit, so, kaya nagsusumiksik po sila dyan. So, nakakatawa pa kasi dun sa Gedli or Gedli ni Yorme, ang talagang pinoportray na character doon ni Buboy, isa siyang Sedi. Sabi, ang dugyot na prinsipe. Pero this time, parang iniba na naman nila. Wala silang consistency. Parang ang nangyayari na lang tuloy araw-araw sa segment nila, puro sila experimental, 'di ba? Kumbaga kung ano yung papatok sa tao, 'yun ang gagawin nila. Kung ano yung alam nila na makukuha nila yung kiliti ng tao, 'yun ang gagawin nila. Pero hindi nila alam, ang tunay na sikreto niyan is ibalik nila sa tamang tao yung may-ari talaga, 'di ba, ng title na 'yan, ng programa na 'yan, para lubayan na rin sila ng bashers. Pero ang isa sa pinakamasaklap na pwedeng mangyari po diyan sa programa na 'yan, sa Tape Bulaga is nilipat na daw di umano ito sa ibang network kasi nga hindi na sila ni-renew ng GMA. Ayaw na po silang bigyan ng renewal dahil medyo syempre mataas-taas po ang inuupa nila sa airtime. So but anyways, ngayon magbasa tayo ng ilan sa mga reaction po ninyo patungkol sa last update natin. Basahin po natin ang sinabi po ni Ma'am si Flores Just Nicole 7661. Salamat TBJ TV5, saludo ko sa iyo Mayor Jose Manalo, Lodi talaga kita. Opo, totoo po ako, na-touch talaga ako kay nanay kasi naalala ko din nanay ko, ayun. Kasi yan po yung nangyari kahapon kung saan meron po silang nasalubong na isang senior citizen na nakatulala lang siya sa doon sa ano na yon, sa way na yon, at hindi pinalagpas ni Jose Manalo na maabutan ng tulong kahit hindi po siya yung nanalo pero binigyan pa rin siya. So ganun kasi yung way kung paano po nila tulungan yung mga nandoon. They make it a point na aalis sila sa lugar na yon na lahat ng may nangangailangan ng tulong ay nabigyan po nila. Kaya naman ang dami pong na-touch doon po kasi even si Jose ay naiyak po, no? Si Mayor Jose po ay naiyak, din naman siya iyakin pero naiyak po siya. Sabi ni An19 TV, may puso talaga ang EAT ang mga host. Sabi ni King Conqueror 21 hours ago, mabuhay kayo TBJ and Dover Cards. Mayor Jose Manalo, heart, heart, heart. Ayan, so ganito po talaga kasaya. At kaganda yung naging effect nun, no, sa lahat ng mga manonood kahapon. Dahil hindi po inaakala ng senior citizen na yun na dadaanan siya, hindi niya nga maaninag si Jose ng mga oras na yun. Kaya talagang sobrang na-touch at naantig po yung puso ng lahat ng mga legit Dover Cards na tumutok po kahapon. And of course, sabi ni Tessie Robles, saludo ko sa iyo Mayor Jose. Oo, dyan sa Pandakan, marami dyan. Mga senior na pinababayaan ng pamilya, alam ko yan kasi ang tagal kong tumira dyan sa lugar na yan. Dyan sa malapit sa riles ng train, dyan sa may Ilog Pasig. How sad naman, ano. So, anyway, maraming salamat po sa inyo pong mga komento at reaksyon. Mag-comment lang kayo sa comment section. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na ito, mag-subscribe na po kayo. And don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.